Ito na yung part 2 ng video natin sa Hong Kong. So ito tandaan nyo guys, Airport Expo, tapos ito tayo sa may airport, tapos dadaanan natin yung Changi, dadaan tayo sa Kowloon, at yung Central sa may Hong Kong Station. Yung pinaka last station yung ano natin, dito tayo mag-aabang. Nung nasa Clark International Airport pa kami, nag-book na ako ng ticket ng Airport Express para mabilis yung dating namin papuntang Hong Kong Station kasi nga yung hotel natin ay nasa Central. Yung ticket per head ay 721 pesos. Nabook ko lang yan sa may Klook at nakapag-discount na kasi nga gumamit ako ng discount code na Ryan Magalona. Kaya kung mag-book ka sa Klook, don't forget to use ng referral code na yan, Ryan Magalona, para makapag-discount ka ng up to 5% off. So ito na nga, galing airport, sasakay tayo ng express train or tinatawag nila na Airport Express. Medyo kaunti lang yung pasahero kasi nga medyo mahal yung presyo ng ticket. Nag-book lang ako dito para meron akong experience sa pagsakay ng kanilang Airport Express. Sasakay ng, ito na nakasakay ng Airport Express papuntang city sa may Hong Kong Station kasi nandun yung hotel namin sa may Central. So nag-book namin ng ticket para sa train gamit yung Klook. Yung QR code na lang yan na natin scan mamaya. So ito yung train. Bye. May ba rin ako makita? Hong Kong. Magkahit. Habang nakasakay sa may Airport Express, ramdam mo talaga yung sobrang bilis at sayang lang dahil maulan at hindi masyado makita yung view sa may labas. At base sa experience ko, parang grabe yung pressure sa loob kaya parang nabibingay ka rin. Parang kagaya rin siya ng eroplano na nagkakaroon ka ng air clog. So ito na nga yung plano, Airport Express papuntang Central or Hong Kong Station. Tapos kapag uwi naman kami pabalik, magbabas naman kami. Para syempre ma-experience din natin yung pagsakay sa may bus. Yun yung merong second floor, di ba? Habang nakasakay, napansin ko yung indicator na to. Dito mo pala malalaman kung saan ka nanggaling at saan ka na banda. At ayan, kakaalis lang namin sa airport at nandito na tayo ngayon sa may Changi Station at ito yung kanilang terminal or yung station. Tapos naman, after ng Changi, dito na tayo proceed at makikita natin sa may light indicator papuntang Kowloon Station at yung pinakala station naman ay ang Hong Kong. Doon tayo bababa sa may Hong Kong Station. Kaya dyan na lang kami tumitingin para malaman namin kung saan na kami banda. Next station, Kowloon. Connecting station for Hong Kong West Kowloon Station and the high-speed rail. Napapansin ko to lahat sa may mga screen nila, may mga weather sila kung anong weather ngayon. At fast forward, naglalakad na nga kami, hindi na ako nakapag-video sa may station or Hong Kong Station kasi nga naligaw kami kung saan kami banda lalabas. Kaya wala na sa isip ko mag-video. At ito na nga, malapit na rin kami sa aming mini Central Hotel. Konting lakad na lang at mararating na namin yun. May iba't ibang station din para dito. Dapat dito na lang kami lumabas sa may D1 or D1 exit kasi nga mas malapit pa sa hotel namin yung D1 exit. Eh wala pa kaming idea nun kaya saan na lang kami lumabas. Pag may makita kaming exit, dun kami lalabas. Ayun, nakalabas kami ng train station.
Pagdating ng Hong Kong, ito yung napansin ko kaagad. Mayroong tumutunog sa pedestrian lane. Ito pala ay para sa mga bulag. Indicator kung pwede nang tumawid or bawal pa tumawid. Kaya nakakamanghalang. Fast forward, nakapag-check-in na kami sa aming hotel at naayos na rin namin ang gamit at naiwan na namin. Lumabas kami kaagad kasi nga nagugutom na kami. Sa ngayon, pupunta tayo sa may McDo kasi yun yung nakita namin sa may Google Map na malapit. Time check na sa 4 PM pa lang to, pero parang gabi na yung itsura niya kasi nga para siyang uulan. Meron pala akong separate video gamit yung Insta360 ko about sa may aming hotel. Upload ko na lang dito sa aking YouTube channel, Facebook page at TikTok. Mga limos. Kape lang na siguro ay makape. Cafe sandwich. Wala palang kanin dito sa may McDonald's, kaya magja-Jollibee na lang kami at doon na lang kakain. May mga kalanon man dato. Hindi mo na punta yun. Jollibee na lang. Jollibee na lang kami guys. Yung tsura niya do kalanon. Kapag nagta-travel kayo, pwede kayo bumili sa TikTok ng ganito. Diba? Kasi dito bumili kami sa 7-Eleven ng tubig. Panglagay dito para okay, convenient yung pagdala natin. So sa mga gusto bumili, lalo na sa mga nagta-travel, nasa TikTok, Yellow Basket lang. Click mo lang yung link para makapag-place order. Bili na, bilis ng to, tingnan mo. Diba? Napaka-convenient kapag wala ng laman. Magagamit din natin to kapag pupunta ng Disneyland. Sa Hong Kong kasi ako ngayon eh. O, game na. Tubig. O, diba? Sakto. Dahil sa sobrang gutom, hindi na rin ako nakapag-video sa may Jollibee. Pero yung mga nagbebenta doon ay puro Pinoy at sa napapansin ko rin puro matatanda yung mga service crew. After kumain, dumaan kami ng 7-Eleven at gagala na tayo dito. Based sa aking Google Map, malapit yung park ay ang Tamar Park. Kaya naman dumaan na kami dito sa may nila papunta sa Tamar Park. Google Map lang talaga yung aming guide papunta sa mga destination na aming gustong puntahan. So far, accurate naman yung mga binibigay ng mapa ng Google Map para matunto natin yung destination natin. At kapag may nadadaan kami na magandang lugar, humihinto kami dito at magpa-picture. Since ito yung day 1 namin sa may Hong Kong, ang inuuna lang namin na malapit puntahan ay yun yung malapit sa aming hotel para lakad-lakad na lang. Kaya ito naman ngayon na puntahan na natin yung Tamar Park. At nasa 10 minutes walk lang from McDonald's at 7-Eleven na pinanggalingan namin. Nagpapahinga, sobrang pagod na pa ako. So mamaya pupunta tayo dun sa may observation wheel, sakay tayo. Sobrang ganda ng place dito sa may Tamar Park. Marami pa sana kami pupuntahan kasi hindi na kaya ng oras kapag lalakarin. Nasa 18 minutes, 16 minutes. Sakit na lang pa ako. Ayan, ganito yung weather. Sana huwag umulan. Hong Kong weather today. Kung malapit lang kayo sa Mini Central, pwede nyo to unahin ang Tamar Park. Malapit lang ito sa may observation wheel para makita natin yung Symphony of Light kapag paggabi na. After namin magpahinga dito, diretso na tayo sa may observation wheel. Try natin pumunta doon at sumakay ng wheel. Sa mga babalak mag Hong Kong, kapag nasa Central kayo, pwede kayo mag-visit dito sa may Tamar Park. Kung kayo ay nature lover, ito yung best place sa inyo.
kaunti lang masyado yung tao, hindi crowded, at sariwa yung hangin. Sa gilid nito at makikita natin yung observation wheel. Ito yung sa gilid, dagat na. At sa kabila, Chimchatsui. Tama ba pronounce ko? So yan, kung nasa Central kayo, pwede kayo gumala dito sa may Tamar Park. Follow for more Hong Kong videos. So ito na gilid ng Tamar Park. Dagat po siya at pwede rin kayo dito magpa-picture. Kumbaga yung lugar na ito ay parang MOA sa atin. Kung dito lang ako nakatira, magja-jogging ako dito araw-araw. Sobrang linis at napakaganda ng tanawin. Ito na nga yung observation wheel, narating na natin at punta na natin yung ticketing office nila para makakuha ng ticket. Tanong natin kung magkano. Ni hao, sakay tayo dito sa observation wheel. Para yung accent nila nakukuha ko na eh. How much kaya yung ano nila? Entrance fee. Ilang Hong Kong dollars? Hong Kong. Ito. Tingnan natin. Private ride, adult 20 Hong Kong dollars. 3 to 11 and 65 plus 10 Hong Kong dollars at yung bata ay free. So let's have a pila. So sa mga nakaklok, proceed na lang. One, 2, 3, 4, 50, 60. 10 piso. 10 piso. Pero 3 binigay niya. Yung kasama kaming ano. Yes. Okay, this way. 有票有票。Thank you. Ito na guys, nakasakay na tayo sa may observation wheel kaso umuulan. So yung presyo dito sa may observation wheel, parang 140 pesos lang siya kada tao. Tapos ayun nga, umuulan siya. Yung ikot niya ay 3. Pero sulit naman. Kitang-kita lahat ng view dito ng Hong Kong at may kita rin natin sa kabila yung Chimchatsui. Pupuntahan din natin yan next day. Yung sa area na to, kung napapanood nyo yung pelikula ni Catherine Bernardo, yung Hello Love Goodbye, dito siya nag-emote kasama si Alden. At ito yung nakikita natin na observation wheel sa kanilang background. Pupunta tayo dyan mamaya. At sa nakikita nyo yung mga parang barko na yan, pwede din tayo mag-book dyan gamit yung Klook. Pero hindi na ako nakapag-book kasi nga hindi na kaya sa my schedule. Kaya ito na lang ginawa namin sa my observation wheel. Dito na lang kami nag-rides. So ayan, kung gusto nyo mag-book dyan, i-search nyo lang sa my Klook. At don't forget to use my referral code Ryan Magalaw na to get 5% discount. Sa nabasa ko sa website ng Hong Kong, dapat merong event ngayon. Kaso umuulan siya, siguro hindi na natuloy. Sayang pa naman, meron pa namang free ice cream.
So ito tayo ngayon sa may port ba tawag dito? Pier 10. Public Pier. Hanapin natin kung saan nag-emote si Catherine at sumigaw ng putang ina mo! Oo na. Tapos dun si Isa. So after natin dito, balik na tayo sa my hotel. Kanina ka pa nag-aabang dito, kailangan mo pala pindutin yun. Ayan yung kulay dilaw para makatawid. Please wait, napindot ko na yun kanina. Wait na lang daw. Dito lang yan sa may Hong Kong. Kanina kasi automatic eh. Kailangan pa palang pipindutin. Dito na naman tayo hinto. O, pindutin na natin. O, diba? Naging tanga kami. Wala kasi ganito sa Pilipinas eh. Sige lang eh. At least na-try ta niya. So ngayon pupunta tayo sa may Max Noodles kasi nga nagugutom na naman yung tiyan namin. So ito yung nakikita ko sa may TikTok, yung mahabang escalator na paakyat. Dito pa rin yan sa may Central. So ito yung Max Noodles na nakikita ko sa may TikTok, pero sa kabila kami kumain. Ito yung in-order namin. Nasa 45 Hong Kong dollar siya. Ang sarap ng noodles dito guys, the best.